Hello guys! For today's video, magluluto tayo ng pinakbet with pork. Ayan, yung aking ginamit dito ay yung liempo. So, pinamantika ko muna siya. Ayan, pinakuluan at pinamantika ang ating liempo para sa ating pinakbet. At nagisa ko dito ng sibuyas. Ayan, so pag ang sibuyas ay medyo nag-brown na ng konti, ayan guys, at ilalagay naman natin yung ating bawang. Ayan. So, ilalagay natin dyan yung ating bawang para sa ating pinakbet. Ayan guys. So, halo-haluin lang natin hanggang sa mag-brown ng konti ang ating sibuyas at saka na natin ilalagay yung ating bawang. Ayan. So, nilagay ko na ang ating bawang dito. Hintayin lang natin na mag-brown. Ayan ng konti. At ayan na guys, pinagsama ko na lahat ang ating sangkap. Ayan. So, lalagyan din natin ng kamatis. Ayan. Ang ginamit ko ditong kamatis guys is 3. Ayan. 3 lang na piraso ang ginamit ko dyan na malaki. Ayan. So, depende sa inyo guys kung ito ay dadamihan nyo or kunti lang. Ayan. At nilagyan ko ito ng ating alamang. Ayan, yung bagoong alamang. Ayan. Ating niluto. Ito ay luto na guys, ang ating alamang. Kasi lagi ko yan, lagi talaga ako mayroong alamang dito sa bahay. Kasi kapag nagluluto nga ako ng ganito, at nagluluto ako ng kare-kare, yan ang aking ginagamit. At nilagyan ko rin ito ng ating paminta para maalis yung lansa ng ating pinakbet. Kasi guys, minsan nagluluto ako ng pinakbet without karne. Kaya ito sa akin ngayon ay nagamit ako dito ng karne. Ayan, so nilagyan ko ito ng oyster sauce ng kaunti lang at tubig na rin para mas maluto ang ating karne. Ayan guys, sa pagluluto ng pinakbet, kailangan merong oyster sauce para mas masarap ang ating gulay. Ayan. So, karamihan kasi guys, ang nagluto ng pinakbet, walang oyster sauce, 'di ba? Pero ako, nagluluto ako nito, meron talagang oyster sauce. So, pag wala naman, konting toyo lang, okay na. At ito na guys, nilagay na natin ang ating kalabasa. Ayan, ito ang una kong nilalagay kasi ito ay matagal maluto kaysa sa ibang mga gulay. Ayan. Mikos-mikos lang natin yan guys. Sa paggigisa nito, kailangan hindi overcook. At lagyan natin ng konting tubig at pakuluan. Ayan, takpan muna natin ng konting minuto at pagkalipas ng 10 minutes guys, ito ay binuksan ko ulit para makita natin kung ito ba ang ating kalabasa ay luto na. Ayan, so medyo luto na. At pagkatapos yan guys, ilalagay na natin ang okra at yung ating siling dilaw. Ayan, at ang ating sitaw. Ayan, yung green beans. Ang tawag ko dyan green beans kasi green talaga siya. Ayan. So, hintayin lang nating maluto at nilagyan ko ulit ng konting tubig para maluto ang ating mga gulay. Ayan. Ang pagluto ko dito guys sa mga gulay ay hindi masyado durog or hindi masyado lutong-luto. Half cook lang siya, yung medyo may crispy pa ang ating mga gulay. Ayan. So, siyempre, titikman din na natin ang ating lasa, ating panlasa dyan kung okay na ba. At pag kulang pa, dadagdan natin ng ating kunting asin. At nilagay ko na rin ang ating talong at yung marigoso or ampalaya. At gusto ko guys sa gulay, yung green pa, pero
luto na. Ayan. So, half cook lang siya, pero luto na siya. Ayan na guys, luto na ang ating pinakbet. Thank you for watching. Bye! Yummy, yummy ang ating gulay for today.